Ang chismis natin ngayon ay tungkol sa mga Danaids and their bottomless jars. Ano nga ba ang ginagawa ng mga kababaihang ito sa Tartarus, which is the darkest and the most terrifying place in the underworld? Ang Tartarus ay mas mababa pa sa kinaroroonan ni Hades, the god of the underworld. Ito ay tapunan ng mga enemies at lahat ng sumusuway o sumusubok sa kapangyarihan ng mga gods and goddesses. Doon sila binibigyan ng eternal punishment. So anong ginagawa ng mga girls dito? Sila ba ay tagabigay ng ayuda ng magic water o tagakuskus ng tartar ng mga titans na naandun sa Tartarus? Char. So nagsimula ang kwento noong sinaunang panahon sa lupain ng Egypt, na kung saan may isang makapangyarihang hari na kung tawagin ay si King Belus. Si King Belus ay may asawa na isang water nymph na anak ni river god Nilus, the personification of Nile River sa Egyptian mythology. Mula sa kanilang union ay nagkaroon sila ng kambal na anak na sina Egyptus at Danaus. Bagamat kambal sila, magkaiba sila ng personalities and leadership styles. Itong si Egyptus ay power-hungry and aggressive. Medyo greedy siya. Gusto niya manakop ng lupain ng may lupain. Ito namang si Danaus ay kabaliktaran. Bagamat hindi siya nananakop, siya naman ay isang paranoid na leader. Sa sobrang pagiging paranoid niya, lahat ng ginagawa ng kapatid niya ay pinaghihinalaan niya. Distrustful siya. Lagi niyang iniisip na lahat ng ginagawa ng tao sa kanya ay may hidden agenda. So bago namatay itong si King Belus, ay i-divide na niya sa dalawa yung kanyang kaharian. Sinabihan niya si Egyptus na, Egyptus, doon ka sa Egypt. Ikaw naman, Danaus, ay doon sa Libya. Pero itong dalawang ito, hindi nila nagustuhan yung mga assignments nila. Itong si Egyptus, sabi niya, bakit naman Egypt lang ang binigay mo sa akin, King Belus? Dapat dalawa, Egypt at Libya, kasi hamak namang mas maliit ang Egypt kaysa Libya. Dapat dalawa, kasi mas powerful naman ako. Mas kapaki-pakinabang ako compared kay Danaus na mukha siyang weakling. Isa siyang mahinang nilalang, ganyan. Ito namang si Danaus ay naiinggit dito kay Egyptus. Sabi niya, dapat Egypt na lang ang ibinigay sa akin. Kasi ang Libya isang barren land. Anong mapapala ko doon? Hindi siya katulad ng Egypt na wealthy and flourishing. Ganon. Pero itong si Danaus, hindi nga niya masabi kung anong gusto niyang sabihin. So, ang division ng land ang naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng hidwaan. Hindi sila magkasundo-sundo. One time, ito si Egyptus, pinuntahan niya si Danaus at sabi niya, Danaus, pwede bang ibigay mo na lang sa akin talaga yung Libya? Kasi kung hindi mo ibibigay sa akin, sasakupin ko. Pero sabi nitong si Danaus, kahit anong gawin mo, hindi ko ibibigay ang Libya kasi ito ay may sentimental value. Ibinigay sa akin ito ng ating amang si King Belus, so bakit mo kukunin? Kahit anong mangyari ay poprotektahan ko yan. So tumagal ang kanilang hidwaan dahil nga sa lupa. Uy, parang kaya pala hanggang ngayon ay may mga magkakamag-anak na nagpapatayan dahil sa lupain. Charing lang. Then one day, may lumapit na isang oracle o manghuhula kay Danaus. Sabi niya, Danaus, beware. Balang araw, ang isa sa mga anak ni Egyptus ang papatay sa'yo. So natakot itong si Danaus. Mas lalong na-trigger ang kanyang pagiging paranoid. Lalo na nung unexpected na lumapit itong si Egyptus at sabi niya kay Danaus ulit, Danaus, pwede bang tigil-tigilan na natin itong hidwaan natin? Napapagod na akong makipag-away. Napapagod na akong manakop ng lupain. Pwede bang ayusin na natin ang ating pamilya? Magkaroon na tayo ng harmonious relationship. Sabi ni Egyptus, Danaus, ikaw ay may 50 daughters. Ako naman din ay may 50 sons. Bakit hindi na lang natin sila ipakasal sa isa't isa? Para na rin mapalakas ang ating family alliance. Ganyan. Pero sabi nitong si Danaus, sinasabi ko na nga ba na kahit lumipas ang panahon, talagang itong iniisip ni Egyptus ay ang magpalakas ng alliance. Inisip ni Danaus na kaya baka gusto ni Egyptus na magkaroon ng wedding ay dahil nga pagkatapos noon ay sasakupin niya ang Libya. Dahil doon sa offer ni Egyptus at naisip na rin niya yung sinabi ng manghuhula, natakot siya. Kaya nung gabing iyon ay hinakot niya ang kanyang 50 daughters at tumakas sila papuntang Argos. Nung dumating sila sa Argos ay prinotektahan sila ni King Gelanor. Pero ang pinaka-nilinaw nitong si Gelanor, hindi pwede na magkaroon ng hidwaan, hindi pwedeng magkaroon ng digmaan. Tinanggap sila doon as guests. Dapat respetuhin pa rin nila ang Argos. At nag-agree naman itong si Danaus. So itong si Danaus at yung kanyang 50 daughters ay nagstay doon sa Argos. Until one time may dumating na malaking barko doon at ang lula noon ay sina Egyptus at ang kanyang 50 sons. Nagdedemand itong si Egyptus na, sige, Danaus, kapag hindi mo ipinakasal yung mga anak mo, magkakandagulo dito. Maghahasik kami ng lagim. Magkakaroon ng digmaan dito. At dahil nga man of his words itong si Danaus,
Naisip niya yung promise niya kay Gelanor na kahit kailan hindi magkakaroon ng gulo sa Argos, pumayag siya sa kagustuhan ni Egyptus. So nagkaroon ng malakihang wedding doon sa Argos. Ipinakasal itong 50 daughters doon sa 50 sons ni Egyptus. Pero nung gabi, pagkatapos nung kasal, tinawag ni Danaus ang kanyang 50 daughters. At ang sabi niya, tandaan ninyo na ang mga napangasawa ninyo ay anak ng aking mortal na kaaway na bagamat kapatid ko, pero hindi kami magkasundo. Alam ko na may balak siya na sakupin ang ating lupain. Hindi nyo dapat pagkatiwalaan yung mga asawa nyong yan. So ito si Danaus, may inihanda siyang 50 daggers at ibinigay niya iyon sa kanyang mga anak. Sabi niya, ngayong gabi, pagkatapos ninyong magbembangan, pagurin ninyo ang mga asawa ninyo at kapag sila ay mahimbing ng natutulog, gamitin ninyo ang dagger na ito at syogbakin ninyo ang kanilang mga puso. Sabi niya, you must spill their blood before they spill ours. Ganun. So nung gabi na iyon, after nga nung kanilang bembangan session, isa-isa nilang pinag-shoshoshogbak ang kanilang mga asawa habang sila ay mahimbing na natutulog. Pero sa 50 daughters na iyon ni Danaus, may kaisa-isa siyang anak na hindi sumunod doon sa utos ng kanyang ama. Ito ay si Hypermnestra, ang panganay niyang anak. Hindi niya pinatay ang kanyang napangasawang si Lynceus. Kasi ayon sa kanya, si Lynceus ay naging gentle and kind sa kanya. Unlike daw sa kanyang monstrous father na si Egyptus, itong si Lynceus ay respectful. Iginalang niya ang kagustuhan ni Hypermnestra na manatiling pure and virgin. Kaya imbes na syogbakin niya ay pinatakas niya nung gabing iyon. Nung malaman ito ni Danaus, nagalit siya. Sa isang version sinabi na ipinapatay niya ang kanyang sariling anak at sa isang version naman ay inimprison niya sa isang chamber si Hypermnestra. Pero di umano naawa si Aphrodite sa kanya, the goddess of love and beauty, kaya pinapakawalan siya. Lumipas ang ilang taon, bumalik itong si Lynceus doon sa Argos. At doon ay nagkatotoo yung prophecy na balang araw, isa sa mga anak ni Egyptus ang papatay kay Danaus. Nung mapatay itong si Danaus, namuno di umano itong sina Hypermnestra at Lynceus doon sa Argos. Ano namang nangyari na doon sa mga Danaids, yung 49 Danaids na pumatay sa kanilang mga asawa? Nung namatay di umano sila, hindi nakalimutan ng mga gods and goddesses ang betrayal na ginawa nila sa kanilang mga asawa. Sila ang nagbigay ng divine justice. Kasi never naman daw napatunayan kung itong 49 sons ba ni Egyptus ay may masamang balak talaga dito sa mga 49 Danaids na ito. So ipinatapon itong 49 Danaids doon sa Tartarus. Bilang kanilang eternal punishment, ay maghahakot sila ng tubig gamit yung kanilang nagli-leak na jars, yung kanilang bottomless jars. Gagamitin nila yung jar na iyon para magsalok ng tubig, para mapuno yung basin, o sa ibang versions ay yung pithos or bathtub. Pero parehas ng bathtub at saka yung jars ay may leak. So kahit anong effort ang gawin nila, never na mapupuno iyon. Simbolismo daw ito ng meaninglessness ng pagpatay nila sa kanilang mga asawa. So that ends the story about the Danaids and their bottomless jars. So ang na-realize ko sa kwento na ito ay okay lang maging obedient. Okay lang sumunod sa mga utos. Pero wag naman tayong dumating sa punto na magkakaroon tayo ng blind obedience. Tapos yung blind obedience natin ang magdadala sa atin sa ating sariling downfall. 'Di ba? Kaya ano bang natutuhan ninyo sa kwentong ito? Share nyo naman sa comment section.